Welcome sa aming channel. Ito na ang part 4 ng ating recap tungkol sa isang lalaking gustong maghiganti sa kanyang minahal na babae. Sa nakaraang episode, hinamon ni Makabe si Aki sa isang contest para sa darating na exams. Kung sino man ang makakakuha ng mas mataas na score sa kanilang dalawa ang mananalo. Ituloy natin ang kwento. Confident si Makabe na matatalo niya si Aki sa darating na contest dahil magiging kasabwat niya si Yoshino, na siyang kakampi ni Aki. Hindi kasi alam ni Aki na may nagaganap ng sabuatan sa pagitan ni na Yoshino at Makabe. Sa bahay ni na Aki, makikitang masipag na nag-aaral si Yoshino habang binabantayan siya ng cruel princess. Tinanong ni Yoshino si Aki kung okay lang ba na hindi ito mag-aral. Sumagot naman si Aki na hindi niya na kailangan pang mag-aral dahil hindi naman siya matatalo ni Makabe. Sinabi naman ni Yoshino na nakakuha si Makabe ng perfect score sa entrance exam nito sa kanilang school na labis na ikinagulat ni Aki. Si Makabe din daw ang kauna-unahang estudyante na naka-perfect ng entrance exam sa school. Sa paningin kasi ni Aki, si Makabe ay isang lalaking gwapong-gwapo sa sarili at walang alam sa pag-aaral. Sinabi naman ni Yoshino na susuportahan daw niya si Aki sa kahit anong gusto nitong gawin kahit pa pumayag ito na makipag-date kay Makabe. Binigyan din ni Yoshino si Aki ng isang guidebook para malaman ni Aki kung paano ba makipag-date sa isang lalaki para handa ito sa mangyayari kapag natalo ito ni Makabe sa contest. Sa kabila nito, confident pa din si Aki na hindi siya matatalo ni Makabe kaya naman ang kailangan lang ni Yoshino gawin ay mag-aral. Sa kabilang banda, kinakabahan si Makabe habang nakatingin sa kanyang cellphone. Ito kasi ang unang beses na tatawag siya sa isang babae kaya naman kabado ang binata. Tinanong din niya ang kanyang sarili kung okay lang ba na si Yoshino ang unang babaeng tatawagan niya sa kanyang cellphone. Ngunit, naisip ni Makabe na kung hindi niya tatawagan si Yoshino, hindi nila mapag-uusapan ang magiging strategy nila laban kay Aki sa contest. Bigla namang nagring ang cellphone ni Makabe at makikitang tumatawag si Yoshino. Sakto ang timing nito kaya naman napilitan na din si Makabe na sagutin ang tawag ni Yoshino. Kinumpirma ni Makabe kay Yoshino ang kanilang plano para sa darating na contest. Ngunit, sumagot si Yoshino na hindi niya matutulungan si Makabe dahil hindi naman ito parte ng kanyang plano. Nag-freak out naman si Makabe sa sinabi ni Yoshino. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas na ang result ng unang exam ni na Makabe at Shuri. Nakakuha lamang si Shuri ng score na 9 sa math exam nito kaya naman humingi agad ito ng paumanhin sa lalaki. Bigla namang dumating sina Yoshino at Aki at nagkaharap-harap silang lahat. Tinanong ni Aki si Makabe ng mga history, science, English, geography, at kung ano-ano pang questions na para bang ni-review nito si Makabe. Nasagot naman lahat ito ng tama ni Makabe na para bang isang henyo. Lalo tuloy naging intense ang kanilang contest dahil ni isa sa kanila ay walang gustong sumuko. Sa mga sumunod na araw, hindi tinigilan ni Makabe ang pagre-review kay Shuri. Sa bahay, nagre-review din si Makabe habang nag-e-exercise para sulitin ang kanyang oras. Tumatambay din sina Makabe at Shuri sa isang coffee shop kung saan sabay silang nagre-review na labis na tumatak kay Aki noong makita niya ang tagpong ito. Sa bahay ni na Makabe, hindi makapaniwala ang nakababatang kapatid ni Makabe dahil nag-aaral si Makabe sa halip na mag-workout. Sumingit naman ang cute na nanay ni Makabe at sinabi sa anak nito na may mahalagang exam si Makabe kaya naman excited na siyang magluto ng baon nitong lunch kinabukasan. Narinig naman ni Makabe ang usapan ng kanyang ina at kanyang kapatid. Nag-request siya sa nanay niya na kailangan mababa lang daw sa calorie ang baon niya bukas para hindi siya tumaba. Kinabukasan, pagkatapos ng exams, tinanong ni Makabe si Shuri kung ayos lang ba ang pag-e-exam nito. Confident naman si Shuri na makakapasa siya sa exam dahil sa mga naitulong ni Makabe sa kanya. Dahil dito, naisip ni Makabe na mataas ang chance nila na matalo sina Aki. Lumabas si Makabe ng classroom at naglakad papunta sa isang vending machine, kung saan nakita niya si Yoshino na bumibili ng black coffee. Nag-sorry si Yoshino kay Makabe dahil sa hindi niya pagtulong sa binata, ngunit ayos lang daw ito kay Makabe dahil hindi naman pwedeng umasa siya kay Yoshino palagi.
Binigay ni Yoshino ang binili niyang black coffee kay Makabe. Nag-good luck din ito kay Makabe para galingan nito sa mga susunod pa nilang exams. Tinanong naman ni Makabe si Yoshino kung ayos lang ba na i-cheer siya nito kahit hindi sila magkasabwat. Sumagot naman si Yoshino na wala nang saysay ang ginagawa niya, sabay takbo nito papalayo kay Makabe. Lunch na at iniisip pa din ni Makabe ang nangyari sa kanila ni Yoshino kanina. Pagkatapos ng lunch, nagsimula ulit ang exams. Pagkakuha ni Makabe ng test paper, naging confident agad siya na masasagutan lahat ni Shuri ang mga tanong sa exam dahil ito mismo ang mga tanong na nireview niya kay Shuri. Ngunit, sa gitna ng kanyang pagkuha ng exam, nakaramdam si Makabe ng sakit sa tiyan. Na-realize ni Makabe na niloko siya ni Yoshino at nahulog na naman siya sa patibong nito. Na-realize niya din na ang binigay ni Yoshino na black coffee ang dahilan kung bakit sumasakit ang kanyang tiyan. Labis namang ikinagalit ni Makabe ang nangyari. Hindi niya kasi akalain na mandadaya sina Aki at Yoshino para lamang manalo sila sa contest. Pagkatapos ng exam, dali-daling sumugod si Makabe sa classroom ni Aki para kumprontahin ang mga ito. Hinawakan niya sa balikat ang isang babae, ngunit hindi pala ito si Aki nang humarap ito sa kanya. Sinabi ni Makabe na hinahanap niya si Aki, ngunit sumagot ang babae na absent daw si Aki dahil may lagnat ito. Kinumpirma naman ito ni Yoshino. Labis tuloy na nagtaka si Makabe sa mga nangyari. Dahil absent si Aki, ibig sabihin ay sila ang nanalo sa contest, kaya naman hindi na kailangan pa ni Yoshino na bigyan siya ng black coffee na makakasira sa kanilang diskarte. Nag-vibrate ang cellphone ni Makabe at nakatanggap siya ng message mula sa kanyang kapatid. Nagsabi ito na sumakit ang tiyan nito dahil sa pritong itlog na inilagay ng kanilang ina sa lunch nito. Na-realize naman agad ni Makabe na ito pala ang dahilan kaya sumakit ang tiyan niya at hindi ang black coffee na bigay sa kanya ni Yoshino. Makalipas ang ilang araw, lumabas na ang result ng exam. Dahil sumakit ang tiyan ni Makabe at hindi nakapag-exam ng maayos, kailangan niyang umattend ng remedial class. Pagpasok niya sa classroom, doon niya nakita si Aki na tahimik na nakaupo. Umupo siya sa tabi ni Aki at sabay silang nakinig sa lecture ng kanilang professor. Natuwa naman si Makabe dahil para na din silang nag-date dalawa. Pag-uwi sa bahay, nakatanggap si Makabe ng tawag mula kay Yoshino. Sinabi ni Yoshino na dahil nanalo si Makabe sa contest, pumayag si Aki na makipag-date sa kanya sa linggo. Pagsapit ng linggo, nagpunta si Makabe sa tagpuan nila ni Aki. Nakita naman agad ni Makabe si Aki sa isang gilid. Pinagtitinginan ito ng mga tao dahil sa suot nito. Mukha kasi itong nagko-cosplay sa suot nitong dress. Lumapit ang isang lalaki kay Aki at nagtanong kung pwede ba siya nitong picturan. Labis namang nabahala si Aki sa sinabi ng lalaki, lalo na nung inilapit nito ang kamera sa kanyang mukha. Sumingit naman si Makabe sa usapan kaya dali-daling lumapit si Aki dito at nagtago sa likuran nito. Pagkaalis ng lalaki, nagreklamo agad si Aki na wala siyang katiwa-tiwala sa mga lalaking kagaya nito. Agad din niya itong binigyan ng nakakadiring nickname na acidic na basahan. Bago simulan ang kanilang date, tinanong ni Makabe si Aki kung bakit ito nakasuot ng magarbong dress. Sumagot naman si Aki na ito daw kasi ang dress code ng mga babae pag nakikipag-date at dapat daw alam na ito ni Makabe. Pagdating sa mall, tumawag si Makabe kay Yoshino at nag-update tungkol sa nangyayari sa kanila. Sumagot si Yoshino na siya ang dahilan kung bakit naging ganoon ang itsura ni Aki. Sinabi din ni Yoshino na lahat ng payo niya sa date nila ay sinunod ni Aki dahil palagi din naman siyang sumusunod sa mga utos ng Cruel Princess. Nagpaalam na si Yoshino kay Makabe dahil baka daw mapansin ni Aki na masyado nang nagtatagal si Makabe at makahalata ito. Nagpatuloy ang date ni Makabe at Aki. Sinabi ni Aki na pumayag lamang siya sa date dahil sa mga ikinwento ni Yoshino sa kanya. Ang alam kasi ni Aki ay nag-breakdown si Makabe dahil hindi ito nakapasa sa exam. At dahil hindi ito nakapasa, hindi ito makakain. Umiyak din daw si Makabe habang tumatakbo ito papunta sa nurse's office kaya naawa siya dito. Doon na-realize ni Makabe na labis ang naging pagsisinungaling ni Yoshino para lamang matuloy ang kanilang date. Sa kabila nito,
Nagpatuloy ang date nila Aki at Makabe. Nagulat na lang si Makabe dahil nirentahan ni Aki ang buong sinehan para lamang sa kanilang dalawa. Umupo si Makabe sa tabi ni Aki ngunit pinaalis naman siya agad ng dalaga dahil masyado daw itong malapit sa kanya. Nag-adjust naman si Makabe ngunit nagreklamo ulit si Aki na masyado naman daw malayo si Makabe. Bumalik naman si Makabe at nag-iwan ng isang bakanteng upuan sa pagitan nila kahit na umiinit na ang kanyang ulo. Nagsimula ang sine at ito pala ay isang zombie horror na pelikula. May mga X-rated scenes din ito kaya naman nanghina si Makabe. Tiningnan ni Makabe si Aki at nakita niyang natakot din ito kaya hindi ito makatayo sa kanyang inuupuan. Paglabas sa sinehan, ibinunyag ni Aki na si Yoshino ang nagplano ng lahat ng kanilang activities sa date nila kaya naman nagulat din siya dahil zombie horror ang pelikulang pinanood nila. Niyaya naman ni Makabe si Aki na kumain at agad naman itong pumayag dahil nagugutom na din ito. Pagdating sa isang restaurant, kumain si Aki para makalimutan nito ang nakakatakot nitong experience sa sinehan. Habang kumakain si Aki, naalala ni Makabe ang dating Aki na mas malakas at mas mayabang. Hindi niya naaalalang malakas kumain si Aki. Tinanong tuloy ni Makabe si Aki kung mula ba sa pagkabata nito ay malakas na itong kumain. Sinabi ni Aki na hindi naman daw. Nagsimula lang ang pagkain niya ng madami dahil sa isang masamang pangyayari sa kanyang nakaraan. May isang batang babae na biglang lumapit sa table ni Aki. Tinanong nito si Aki kung bakit nakasuot ito ng weird na dress na ikinagulat naman ni Makabe. Sinabi naman ni Aki na hindi weird ang kanyang suot. Napilitan tuloy si Aki na lekturan ang batang babae tungkol sa mga kailangang ritual kapag magde-date ang isang babae at lalaki na ikinasakit naman ng ulo ni Makabe. Dahil dito, hinila agad ni Makabe si Aki para maiwasan nila ang nakakahiyang sitwasyon. Nagsorry naman agad si Makabe kay Aki at tinapat ito. Prank ang sinabi ni Makabe na hindi normal ang suot ni Aki sa date nila na ikinalungkot naman ni Aki. Nagpasya naman si Aki na bumili ng damit sa isang butik kahit na masama ang loob nito kay Makabe. Habang nasa fitting room, hindi maiwasan ni Aki na makaramdam ng labis na kahihiyan. Umiyak tuloy ito ng pagkalakas-lakas kaya naman agad na nagpunta si Makabe sa fitting room para tingnan si Aki. Ngunit, nakasuot lamang ng bra at panty si Aki kaya naman agad-agad nitong sinuntok si Makabe sa muka. Nawalan tuloy ng malay si Makabe. Dito na nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Abangan ang part 5 kaya naman mag-like at mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel.